Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Maraming po salamat. Kaya natin to. Yuhuu! Yuhuu! Kainin! Grabe! Ay, kainit. Ay, mapaso. Mapaso mga taymanghod. Welcome sa ating programa. Sa inyong paboritong programa dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN. Triple-X Zamboanga. Ito ang Radyo Mindanao. Isang oras na chismis, opinyon at komentaryo na huwag ninyong paniniwalaan. Ito po nyo balingkod, Dalazinto, kasama si... Howdy, hello. Mayong ondo ka ninyong tanan, mga kaigsunan. Nalangyan punta sa mayong panglawas, kaluhin taon sa Ginoong kita, naghunga-hunga, naginhawa lang gihapon. O medyo init-init ang panahon, mga kaigsunan, pero... walay problema sa atong mga mangingisda, sa atong mga mag-uma, bisag init, bisag tagulan. Nalang gihapon, padayon lang gihapon ang pagtanom, padayon lang gihapon ang pangisda. Diha sa mga baybayon nato o diha sa mga bukid-bukid nga gamay. Bukid-bukid nga gamay, no? O kinilang gihapon ang inyong parente, ang inyong igsoon sa kahanginan, si Abdel Disa, salam daw kaning kutanta, mga doan, mga kayang. Paolo kita niyo mga wag ni yari na sab kita programa na itong Radio Mindanao di Triple-X RPN. Alright. Magsukol kayo mo. Brother. Binabati natin yung mga taga Basilan. Maraming nakikinig sa atin dyan sa Basilan Province. At syempre, sa lalawigan ng Sulu, mas maraming nakikinig dyan. Mga tausog, mga taymanghod na ako, mga tuwan, mga inda, si Mamang at si Papang. At syempre, sa Tawi-Tawi, na kung saan ay talabak, ang mining, nako. Itong nickel mining dyan sa Tawi-Tawi, nako, tigil yun na yan. At marami ng lugar ang nasisira dyan. Ang dami na tatanggap na reklamo dyan. Kahit merong moratorium sa nickel mining dyan, tuloy pa rin sila. At nagpapatuloy, di umano, ang pagdating at pag-alis ng mga barko, may karga-karga ang mga pulang lupa. Na pinaprocess sa ibang lugar. Kawawa naman ang Tawi-Tawi. At syempre, yung ating mga kababayan dyan sa Sabah, Malaysia, sa Semporna, Tawau, Sandakan. Yan lang yung lugar na inaabot itong broadcast ng Radyo Mindanao. Semporna, Tawau, Sandakan. Sayang yung mga iba. At syempre, yung mga igsuuna ko dihan sa Zamboanga Peninsula. Sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Zor. Yan mga echo. Sa Zamboanga del Norte. At syempre, sa Takurong, Sultan Kudarat, at sa Cotabato, kikinig sa atin si Director Amir Mawalil. At mabuti na lang, kakagaling lang sa sakit ni Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. At si Director Ramil Masukat ng Humanitarian Emergency Response Action Team. Emergency Action Response Team, HEART.
Dyan pa rin yan sa ARMM. Nakikinig daw sila ngayon. So, binabati natin yung mga kasamahan mo dyan. Director Ramil Masukat. Barkada natin yan. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang katawan ni Director Ramil. Malaki pa rin. At siyempre, si Joe Henry. Si Joe Henry nakikinig din ngayon. Siyempre, si Governor Mujib Hataman. At sa iba pang lugar. Nag-text sa atin si Al Francis Salinas. Yung chief photographer ni Governor Toto Tanang Sulu. Nakikinig daw sila ngayon. So binabati natin yung mga taga-provincial government ng Sulu. At siyempre, ang masipag na masipag na si Governor Toto Tan. Nakahapon lamang nakapagpulong. Kahapon pa, isang araw, nakapagpulong sa mga members ng Young Leaders of Sulu. At nagpasalamat itong mga members ng Young Leaders of Sulu. Karamihan ito mga kaibigan, mga junior tsaka senior high school dyan sa Sulu Province. Kagagaling lamang nila mga kaibigan sa Kuala Lumpur na kung saan ay dumalo sila ng isang linggong leadership training and seminar workshop. At nagbigay sila ng courtesya kay Governor Toto Tan. Alam niyo naman mga kaibigan, itong si Governor Toto Tan, talagang full support to sa kabataan. Kaya maganda yung yung write-up na ginawa ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ang sumulat nito itong si Al Francis Salinas, yung chief photographer. At may mga larawan pa rito. Hanapin nyo mga kaibigan dyan sa MindanaoExaminer.com. At para makatipid kayo, hindi na kayo bibili ng pahayagan. MindanaoExaminer.com. Ang title nito, Sulu Governor Praises Young Muslim Leaders. Governor Toto Tan continues to reap praises and accolades for his strong program and support for the youth in Sulu Province. Just on Tuesday, members of the Young Leaders of Sulu, or YLS, paid a courtesy call to Tan and thanked the governor for his unwavering support and various programs for the youth. Tan also praises YLS, composed of senior and junior high school students from different schools in Sulu, for inspiring the youth to be responsible and be partner of the government for peace and progress. Those who visited Tan just came back from a week-long leadership seminar and workshop in Kuala Lumpur. Some 30 youth leaders participated in the seminar. They also briefed Tan of their upcoming activities, and the governor assured them of his full support. Sabi pa ni Governor Toto Tan sa kanyang sinabi sa mga kabataan, basta mga kabataan ang nangangailangan, ay agad natin itong bibigyan ng prioridad dahil sila ang pag-asa ng ating bayan. Kaagapay natin ang kabataan sa pag-unlad hindi lamang ng Sulu, kundi ng ating bansa, ng ating pamahalaan sa ilalim ng liderato ni Pangulong Duterte. Okay, galing. My goodness, grabe kahapon lamang to, alas 4:30, inilabas ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa kanilang website. Sa MindanaoExaminer.com, alas 4:30 ng hapon kahapon. At ngayon ay mahigit 5,000 na yung nakabasa. Sa mga oras na to, mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon, alas 2:15, may halos 1,400 na ang nagbabasa. Kitang-kita pala yung mga nagbabasa ng sa MindanaoExaminer.com. Alam nyo mga kaibigan, ayan ang website nitong regional newspaper na Mindanao Examiner. At nais nating batiin pala yung Mindanao Examiner dahil sumulat, nagbigay ng liham ang Facebook sa Mindanao Examiner na nagsasabing verified na yung account ng Mindanao Examiner. Ibig sabihin yan verified, hindi yan katulad ng mga website, news website na fake. Talagang na-verify na ng Facebook at nagbigay na sila ng kanilang sulat o liham
sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Kaya kung ito nasa Facebook nga. Alam niyo yung mga verified legitimate website meron tong check. Yung kanilang check na nasa loob ng isang circle. Ibig sabihin niya na verified na. Talagang verified ng Facebook. So congratulations sa Mindanao Examiner Regional Newspaper sa pagkakakuha ng verified account from Facebook. Ang dami mga website ang hindi verified pero itong MindanaoExaminer.com verified na ng Facebook. That's good. So congratulations sa MindanaoExaminer.com. Tingnan ako mga mag-exunan no og ang Mindanao Examiner mag-exunan pwede na po din mabasa sa Facebook no kay verified na siya. So matud pa sa atong chismis karon ang katong nahitabo diyan sa Sulu mga kaigsunan kung asa dapit nga ang atong maayong leader diha si Governor Toto Tan iyag yung suportahan ang mga kabataan aron nga dili malangyaw dili makakuyog sa mga trabaho sa mga bisyo nga dili maayo kay mao lagi ang atong pag-asa ang atong mga kabataan mao nang ilang nagseminar sila dito sa Kuala Lumpur kung sa dapit nga gi-seminar ang atong mga kabataan kining mga estudyante nato ba kining mga junior and senior high school nga gi-training, gi-seminar sa pag-unsa sa usa ka leader sa atong komunidad kay mudakonan sila humana na sila gi-eskwela mamahimo gina silang leader sa atong nasod, di ba? Dili lang sa atong komunidad hantod mamahimo na silang senador, mamahimo na silang congressman, hantod mamahimo na silang presidente, di ba? So sa pagkabata pa nga nila mga kaigsunan, sila nga na kining na eksperyensya na seminar nga gipasiugdan sa atong maayong gobernador di ba diyan sa Sulu mga kaigsunan. So congratulations sa atong pagkamaayong leader maayong governor nga si Governor Toto Tan. So mao na mga kaigsunan nga kinahanglan ang mga kabataan nato ba dili nato pasagdan dili nato nga mahiapil ni anang mga kinsa ni mga kabuangan diya sa mga unsa-unsa bata pagani nanay uban diha nangaburos na nahimong nagnanay nahimong nagtatay kay lagi wala man day kondom wala man daw kondom ambot na unsa na pa madto pa sa ubang mga tiguwang unsa man mga atong mga leader gibatang panghatagan man og plano nila mga hatag og kondom sa atong mga kabataan. So mao na mga kaigsunan nga aron nga dili na sila mamahimong lugi sa ilang tibuok nga kinabuhi aron nga maedukaron sila pag maayo o nga giedukar pa gyud sila sa unsang pag nga mahimo silang puhon nga leader sa atong nasod. So mao nang gipaseminaron sila gidala sila dito ni Governor sa Kultan dito sa kini si Toto Tan dito sa Kuala Lumpur aron nga mahimo sila aron nga mahibalo pud sila bisag ginagmay sa ilang pagkabatan-on nga pagkaisip nga sila mamahimong leader usa ka adlaw niya nga mahuman sila eskwela mga kaigsunan dili kay asa-asa na sila dili kay ingon sila nga inano na so wala ba sila basihan so karon mga kabataan nato aron nga sila dili silang mahimo silang good citizen sa atong nasod sa atong komunidad ug good leader pa jud di ba so asa man tang mangitaan ng programa sa lungsod diha sa probinsya diha sa Sulu, di ba? So unta ang uban mga leader po nato sa laing dabit ay balo ko ang atong mga leader po diha sa mga laing dabit diha sa mga probinsya nga laing probinsya, laing munisipyo nga naapunan sila nga programa para sa mga kabataan, di ba?
Kaya naman mahal ang mga tausog. Yes, Itong so, si Governor Toto Tan, napakasipag, hardworking. So good afternoon kay Governor Toto Tan ng Sulu Province. Bago tayo magkwentuhan na naman ng mga kababalaghan, idaan muna natin tong balitang ipinasa sa atin ng ating reporter sa Kitapawan, si Jonary Solmerano. Pero mga kaibigan, nagkaroon na naman pala ng atake. Nagkaroon ng atake dyan sa bayan ng Pikit. Pikit sa North Cotabato. Siguro tong bayan ng Pikit, malapit to sa, kung di tayo nagkakamali, malapit to mga kaibigan, sa munisipyo ng Dilat. Dilat, di ba? Pikit tsaka Dilat. Nakapunta ko dyan eh. Sa Dilat, nakapunta ka na? Hindi, doon na sa Pikit. Pikit. Nakapikit, nakadilat ang mata. Brother ko, oo, nakapikit. Sa Pikit, North Cotabato, tabi ng munisipyo ng Dilat. Pero yung atake mga kaibigan na ganap kaninang alas 11. Alas 11 ng umaga at binato ng granada yung isang gasolinahan. At ayon sa ating ulat ay isa ang sugatan at nakilala ang biktima na si Jay Salak. Agad naman dinala sa pagamutan itong si Salak dahil sa mga tinampong shrapnel wounds. At ayon sa pag-iimbestiga ng ating pulisya, posibleng extortion yung motibo ng pambabato ng granada. Itong gasolinahan ay pag-aari ni Leo Ortoste. Dyan sa poblasyon lamang yan mga kaibigan, sa sentro ng Pikit. At nakasakay daw ito ng motorsiklo at sumigaw pa. Happy New Year! Sabay bato ng granada kanina. Grabe. Madalas tayong dumaan dyan sa Pikit. Kung galing kami ng Cotabato, papuntang Davao, dumadaan kami dyan. Di ba North Cotabato yan, di ba? Oo, North Cotabato to. Yan, yung Dilat doon din. Pero mga kaibigan, kwentong kababalaghan na naman tayo. Alam mo kasi pag mayroong darating na sakuna o darating na gera, ganun, yung bang crickets bang tawag niyan? Tapos Crickets, diba? Masyadong maingay eh. Maingay naman. So, ibig sabihin, sabi ng mga... Crickets ba o kamaru? Ewan ko nung... Kamaru yan, di ba? Kamaru? Oo, kasi yung crickets, pareho ba yun? Crickets saka kamaru. Kamaru, yan. Pareho. yan eh. Niluluto yan. Masagana sa protina yan. Parang yan eh, di ba? Di ba? Yun na nga. Parang niluluto yan yata dun sa Luzon eh. Sabi ng nanay ko noon dito sa Zamboanga pag talagang pinipeste ng mga kamaru yung bukirin ng palay ay marami silang hinuhuli na tinatanggalan ng paa, ng ulo, nililinis at saka sinasangag at punong-puno ng protina yan. Protein. Kinakain niya sa Vietnam, sa China, sa Hong Kong, Thailand. Ganon ba? Mga exotic kang food ang tawag yan. Pangpatigas ng tuhod yata yan eh. Sayang na nga. Hindi lang pagpatigas ng tuhod. Lahat ng bahagi ng katawan pinatitigas niya. Kung meron kayong diarrhea, kumain kayo niyan, lutuin nyo. Talagang kayo yan. Solve. Yun na nga daw. Pag medyo tumutunog yung mga kamarong na ganyan, may sakuna o mayroong darating na hindi maganda, di ba? So, yung mga palatandaan ng mga kanunuan namin noon, sabi na, ingay ng pati yung manok. Pag mag-ingay yung manok sa ating gabi, pag mag-ingay yung manok, ano ibig sabihin sa ating gabi? Mayroong tao. Mayroong sabihin na ninanakaw na. Ninanakaw na. Alala ko kagabi, katong dihabi daw sa amon, sa talon-talon. Siging yaw-yaw ang manok. Katuli ay ang tag-iya, tua, nanguhag itlog, pastel lang. Mao ng mga ilang unsani ka ng pamahiin natong usahay dili malimtan sa atong mga kababayang mga Pilipino, mga kaigsunan, na may mga pamahiin nga ambon nga nung nakuha naman na sa bagay kita diri sa Pilipinas daghan kaayong nabay mga tao nga langyaw nakaadto dis tua nakontrolar ta sa Espanyol ta 300 years unya sa napay si kining inchik bitaw na kining inchik nga
man daw sa to katong injik nga negosyante. Si Limahong ba to? Matong pa nila. Yan, napay mga hapon. Bakit? In-check ba si, negosyante ba si Limahong? Di ba, ano yan eh? Chieftain yan, di ba? Yun na nga. Siguro, yung mga... siguro, pagkatapos ni Limahong, yung mga... Baka may sumama sa kanya, yung mga ikangang negosyante. So, daghang kayong tanan na kuwan diri. So, murag nagka-adaptan sa ilang pamatanson, sa ilang kining pamahiin mga kaigsunan. So mao nang kitang diri sa Pilipinas murag daghan tag kinaiyabang usahay murag so way kining murag makaingon sila nga kababalaghan ng uban na kinaiyang ilang na tagamtaman sa sa ilang mga lolo, sa ilang mga lola, di ba? So mao na mga kaigsunan nga ambot og kinahanglan sa tuwa diri na adoy edukasyon, di ba? Na adoy edukasyon. Kanalang mawala na usahay ka ng in sila nga inani na ay unsa ni na ay mga mumu dihan sa balete na ay mga unsa ay pagtamag da ay pag-ana na mao na atong mga batasan ba mao na usahay dili ta gamay nga di ta kay mga asenso di kayo ta mo usbong kay kulang to sa pang-edukasyon ba mga kaigsunan di ba? Baka kagabi lamang may balita di ba? Alam niyo may balita kagabi sa television. May pinagkakaguluhan daw yung isang bahay. Dahil yung nakatira sa bahay, yung pamilya nakatira doon, merong alagang pagong. Turtle or tortuga, pagong. Tapos yung pagong, meron silang nakitang parang imahe ng Santo Niño sa shell ng pagong. Kaya nakalagay itong pagong sa isang plastic container na may tubig. Pero yung tubig niya marumi na, kulay brown eh. At pinagkakaguluhan naman ng, ng mga tao, ng mga kapitbahay, yung dahil kumalat yung balita na nagmimilagro daw yung pagong. Dahil nga naman merong parang imahe nitong Santo Niño. Tapos, so in-interview sila nung in-interview ng tawag dito ng TV. Actually, yung Action, yung News 5. In-interview at maraming mga pahayag na totoong nakakapagmilagro kasi nandiyan yung imahe ng Santo Niño. Pinakita naman sa TV na talagang ando doon yung parang imahen. Hindi natin sabi imahen ng Santo Niño. Parang imahe ng Santo Niño. Tapos yung may-ari, ang ginawa niya, nilublob niya pa yung kamay niya sa tubig, sa maruming tubig, ebak ng pagong, at ipinampunas niya sa kanyang mga katawan. Sa harapan ng mga tao na talagang nanunood. At nagpatotoo yung babae, naggumagaling siya, yung karamdaman niya, gumaling. Tapos maging yung mga iba, sabi, ako nabigyan ako ng konting tubig at ipinahid ko sa noo ng aking anak na nilalagnat. At gumaling. Ipinahid ko sa tiyan dahil masakit at sikmura. Gumaling! Kita niyo mga kaibigan, dahil lamang doon sa imahe nung nasa shell ng pagong ay sinabi kagad na milagroso. Kaya nga kahapon pinag-uusapan natin, nasa psychology yan mga kaibigan, di ba? Kasi maraming mga bagay na nasa ating utak ang nakalagay na. Ang andiyan na sa ating utak. Ang tawag dyan ay, pareidolia. Yan ang tawag dyan. Hindi yung kasi parang pag nakita mo isang bagay, isang drawing, o kahit ano bato na may hugis, yung hugis na yan, kung ang hugis niya parang hugis bituin. Alam mo na hugis bituin kasi nakikita mo rin kung ano yung tsura ng bituin, nandiyan na nakapasok na sa utak mo. Kaya nung makita nila yung pagong na may parang imahe ng Santo Niño, inattribute kagad nila sa Diyos. At naging milagroso na kasi iniisip nila pag ipinahid nila yung tubig, maruming tubig na may ihi, na may dumi ng pagong, iniisip nila na makakagaling to. So, pag sinasabi niya, talaga nakagaling. Kasi iniisip niya parang ano yan
Sa medical term, parang yung tinatawag na placebo effect. Ang placebo effect, mga kaibigan, kunyari meron kang nararamdaman sakit, masakit ang ulo mo. Bibigyan ka ng doktor ng 2 tabletas. Yung isang tabletas, meron siyang sangkap na gamot na kunyari sabihin natin acetaminophen. Yung isang tabletas, wala siyang sangkap na gamot, kundi puro siyang arena. Pero pareho sila, pareho ng hugis, pareho ng kulay. So bibigyan yung isang pasyente ng tabletas na may acetaminophen, bibigyan yung isang pasyente na tabletas na gawa sa arena, pareho silang masakit ang ulo, at sasabihin nilang pareho, sasabihin ng doktor o yung nag-research, ito yung amin na inventong gamot, marami nakapagpagaling diyan, maraming gumaling, maraming guminhawa, so ininom nila yan. Tatanungin sila, guminhawa ba kayo? Nawala ba yung sakit ng ulo? Sasabihin nung nakainom ng acetaminophen, opo, guminhawa po ako, nawala po yung sakit ng ulo ko. Sabihin naman ng isa pang binigyan ng parehong tabletas pero gawa sa arena na walang lamang medisina, sabihin niya, opo, gumaling po yung nawala nga yung sakit ng ulo ko. Talagang napaka-epektibo niya. So, ibig sabihin rin yung power of suggestion ng ating sarili, ng ating utak, ayan ang nagtatrabaho para ma-feel natin na tayo ay gumaling at tayo ay walang sakit na nadarama matapos nating inumin yung arinang yon. Ayan ang tinatawag na placebo effect. Yung pareidolia naman, mga kaibigan, pareidolia. Ang spelling niyan ay P-A-R-E-I-D-O-L-I-A. Pareidolia. Ayan ay isang psychological phenomenon involving yung stimulus o yung stimulus maaaring isang imahe o isang ingay, tunog na kung saan nape-perceive ng ating utak na familiar to. Dahil gayong hindi naman talaga nag-e-exist yan. At karamihan ng mga sample dito katulad nung parang imahe ng Santo Niño sa shell ng pagong, kasi nasa utak na ng mga tao kung ano itsura ng Santo Niño. Kung hindi pa siya nakakita ng Santo Niño, sasabihin niya ba na yung nasa yung pattern sa likod ng shell ng pagong Santo Niño? Siyempre sasabihin niya, wala naman ako nakikitang imahe ng Santo Niño kasi hindi pa kasi nakakita ng Santo Niño. Yung mga Pilipino, pamilya na sa Santo Niño. Kaya makakita lamang sila ng hugis. Uy, mukhang kahugis ng Santo Niño. Naku, milagroso yan. So yun kaagad ang gagawin. Di ba, mga kaibigan? Kaya, naku, napakadami. Meron nga dyan kung hahanapin lang nyo sa internet, ilagay ninyo yung, kunyari, ang isearch ninyong word, image of Jesus Christ in the butt of a dog. Image of Jesus Christ in the butt of a dog. Butt, ibig sabihin nasa puwetan. Lalabas lahat ng mga puwet ng mga aso, nakikita mo yung imahe ng Jesucristo. Kasi may korte siya, yung balahibo niya, yung puyo ng puwet ng aso, nandoon yan. Ito ang totoo. At kung meron kayong computer o meron kayong cellphone, hanapin nyo sa Google yung image of Jesus Christ in the butt of a dog. So makikita niyo doon yan. Ang tawag diyan, pareidolia. Psychological phenomenon yan. Kaya nga kung minsan nga may lumabas na isang satellite photo diyan sa isang rehiyon ng Mars. Sabi nila ito yung naghugis muka. Meron daw alien sa Mars dahil yung meron silang nakita na litrato na isang hugis muka diyan mismo sa Mars. Ang tawag dyan sa rehiyon ng Mars ay Cydonia. At karamitang tinatawag yan face on Mars na nagsasabing extraterrestrial yan. Yung pala, kung titignan mo yung larawan, nakuha ng satellite, talagang merong parang mata, meron parang ilong, meron parang bibig, talagang hugis muka. Ang tawag dyan, pareidolia. Kaya siya naghugis mukha dahil yung shadow ng araw at saka yung hukay nung mga craters diyan na nagmistulang parang mata, parang ilong, parang bibig, dahil yung shadow naglalaro.
Nung nakunan uli ng ikalawang litrato yan, na daytime, wala na silang nakita. Nakita nila yung totoo na isa pala tong parang hills o mountain na talagang may mga craters. So, ayun yung tinatawag na face on Mars. Pero lahat yan pareidolia lamang. Ayan, di ba? Mayroon tayong ninyo rito pero hindi santo eh. Pero bago tayo magpatuloy, commercial break muna tayo. Ubus na naman yung oras natin. Mga Kadadaldal dito. kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, so kayo'y nakikinig pa rin dito sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao. Nawala na kami. Nawala na yung bedding namin. Ano nangyari dito? Grabe. Nawala yung ating bedding. Anyway, so yan mga kaibigan, kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao dito lamang sa Radio Philippines Network. Ito pa rin ang inyong balingkod, Alcinto, kasama si Brother Abdel Disa, maayo kayo itong good chismis among kauban rin, no? Murag masayo ito sa tanan ba? So maunang giingon na itong kinahalan kita kining unsa ni kanang naatay kasayuran sa tanan na niya hibalutang mo tanag mga computer diha mao na ang ingon na kung ang tanan adong kinahanglan yun na edukado ta sa mga unsa-unsang pamaagi, unsa-unsang panghitabo nga dire, di ba? Ayan, di ba? Meron nga dyan, yung sabi ko sa'yo kanina, hanapin niya lang yung image of Jesus Christ on the butt of a dog. Ay, makikita ninyo talagang, yung pareidolia yan. Yung aso mismo, sinasamba ng mga tao. Dahil akala nila, milagroso daw yung yung aso dahil nakita nila yung imahe ng Hesukristo sa puwetan ng aso. Yung ulo ng Hesukristo yung mismong butas ng wet po ng aso. At yung kanyang kamay yung dalawang puyo. At yung parteng ibaba naman yung yung yagballs ng ng aso. At alam niyo naman mga tao mahilig magsamba. Kaya lahat ng mga hugis ay talagang pinakikinggan. Anyway, mag-commercial break man tayo at ayusin natin. Wala tayong bedding at patignan natin sa ating PA mga kaibigan. Babalik kami. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Estación agresivo, comprensivo, noticia y completo. Si te busca tu entretenimiento, abrí el radio, pone H08.
Alright mga kaibigan, kayo'y nakikinig pa rin dito sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network. RPN DXXX Zamboanga City. 1008 mga kaibigan sa inyong AM band kung kayo'y nasa Zamboanga. At sa ibang lugar ay hanapin na lamang ninyo. Pero nasa shortwave radio tayo 2 dyan sa bandang Cagayan Province sa Tuguegarao City. Di maganda yung napapag-usapan. Maganda. Pagong. Saka pagong at saka itong kining irubitaw. Tanaw na natin pero no? Murag akong nakita ko, ipakita sa atong kurmandre nga ang lubot bitaw sa iro na murag yung na ay imahe dito sa ni Jesus Christ mga kaigsunan. Unya og tanawon pud nimo ana murag litrato jud murag kanang imahe jud no sa ni Jesus Christ mao nang gialimahan nila pagayo ang iro hantod gani nga halok-halokan nila ng iro sa lubot pastilan utog gani ng iro di ba? Ingat kayo mga kaibigan. Pag alam nyo kasi, minsan nga, di ba, napapanood natin sa television, sa mga balita. Sa puno ng saging, may korteng Birheng Maria. Yes, so, pagsasambahan naman nila, puno ng saging, nakapaikot sila doon, binakuran. Tapos makita mo dyan, dala-dala na yung mga naka-wheelchair, naka-stretcher, lahat ng naghihintay ng himala upang sila mapagaling. Pero kung gusto ninyong gumaling mga kaibigan, isa lamang ang sagot dyan. Pumunta kayo sa pagamutan at siguradong gagaling kayo. Diba? Hindi naman, hindi tayo gagaling dahil lamang sa kung ano-anong paniniwala. Yan ang sinasabi natin dahil yan ang katotohanan. At kung gusto nyong gumaling, punta tayo sa doktor at humingi tayo ng gamot. So, ibig sabihin, siyempre, pag nasa isip nila, gagaling talaga sila, gagaling sila. Pero totoo, talaga yung alam nyo mga kaibigan, yung power ng ating brains, yes, nako, unlimited yan. Kaya nga meron tayong tinatawag na telekinesis, psychokinesis. Meron tayong mga kapangyarihan na untap pero talagang meron mga gifted na mga tao na nakikita nila yung nangyayari. Yung tawag dyan, deja vu. Deja vu. At hindi pa nangyayari, parang nakita niya na. Minsan nga, pag tayo na naghirip, di ba, paggising na, sabihin natin, o kaya pag dapat tayo sa isang lugar, sabihin natin, uy, parang nakarating na ako dito sa lugar na to. Pamilyar to. Di ba? Minsan, yung panaghirip natin, talagang grabe. Yes. At dahil kagagawa niya ng subconscious mind, yung ating utak, may mga electrical sparks yan yan ang ating kumbaga sa computer, yan ang CPU. Yan ang sentro ng ating, kung bakit tayo nabubuhay. Yung utak. Yung utak, yung puso, yung tibok ng puso na nagpapump ng dugo. Kaya tumitibok ang puso dahil nagpapump siya ng dugo patungo sa utak. Kaya pag tumigil ng pagtibok ng puso mo, walang papasok na utak sa oxygen sa utak mo, talagang mamamatay ka. Kaya kami tinatawag na clinically dead at brain dead. So, yan ang mga terminology na ginagamit sa medisina. Kaya nga importante magbasa tayo palagi. Science. Science lamang ang makakapagbigay ng kasagutan. Although hindi naman nabibigay lahat ng siyensa ang lahat ng hinahanap nating kasagutan kasi ang tao bago lamang. Yung edad ng ating daigdig nasa mga 4.5 billion years lamang. At yung tao, kailan lamang lumitaw ang tao dahil nagkaroon ng evolution. Mula sa isang organism, naging complex at nagpasalin-salin sa loob ng ilang milyong mga taon. At eto na tayo ngayon, naging Homo sapiens, di ba? Magandang i-discuss ang science. Dahil kung walang science, wala naman talagang tao. Walang taong mabubuhay kung walang science. Kasi kahit nga yung mga sinaunang tao namatay dahil wala naman, nagkakasakit sila, namatay. Pero lahat dahil sa evolution. Kung gusto ninyong malaman yung history ng human evolution, maaari kayo magpunta sa website ng Smithsonian Institute. At makikita niyo yung evolution of man. At dyan ay pinapaliwanag kung paano nagsimula ang buhay. Kung paano nagsimula ang tao.
bago tayo naging Homo sapiens, marami yan. May mga erectus, Neanderthal man, marami. Na sabi nila mga mukhang unggoy, mukhang bakulaw. Totoo yun mga kaibigan, pero iba ang ating DNA sa mga bakulaw, sa mga unggoy, pero halos may kapareho. Kasi wag rin kayo maniniwala na yung tao ay nagsimula sa unggoy o nagsimula sa bakulaw. Hindi totoo yan. Kasi hanggang ngayon nga may mga bakulaw pa rin, hanggang ngayon may mga unggoy pa rin. Although may mga tao talaga mukhang unggoy, mukhang bakulaw. Oo nga, no? Ay, mga kaigsunan, tanaw na ko ninyo, no? Oo, maganda ang siyensa. Science. Unsa kaning atong ang koromano, murag mga musay mahibong ko ba no? Murag kayo unya kining scientist ba ni siya o doktor ba ni siya? Di ba? Dahil sa science, nalaman natin, nakita natin mga kaibigan kung ano ang hitsura ng Pluto. Di ba? Nakita natin na ako talagang masaya ako nung nalaman ko. Naglabas yung NASA, yung National Space Administration ng Amerika, at saka yung ESA, European Space Agency, naglabas sila ng larawan ng Pluto. Di ba? Ako talagang lubhang nasiyahan dahil sa buhay ko, nakita ko kung ano itsura ng Pluto. Nung maliit ako, hindi ko naisip na makikita ko kung ano itsura ng Pluto. O kaya makikita ko kung ano itsura ng Mars. Di ba? Ngayon, yung Mars, ilang rovers ba ang nandiyan dyan? Siguro 3, 4. At alam natin kung ano, hitsura ng Mars, alam natin na merong ipo-ipo sa Mars, alam natin na may atmosphere ang Mars, alam natin na merong gravity ang Mars, alam natin na kulay pula ang lupa ng Mars. At darating ang panahon, by 2020, magkakaroon ng human expedition sa Mars. Di ba? Abangan natin yan. Dili ba init na diha? Matod pa nila. Kasi hindi ka naman pwedeng maglakad sa ibabaw ng Mars nang wala kang spacesuit. Mamamatay ka. Kasi wala pang oxygen di ba? Pero napakaganda ng Mars. Kaya nga marami nag-volunteers, libo-libo. Ako gusto ko manirahan sa Mars. I-colonize natin ang Mars. 'Di ba? At kung naniniwala kayo sa mga santo-santo, sa mga Diyos-Diyos, ayos 'yan kasi relihiyon 'yan. Kung walang relihiyon ano paniniwalaan mo? Pero sa akin naman on the scientific point of view, kung ako'y maniniwala sa Diyos, ang magiging Diyos ko siguro yung haring araw. Kasi kung wala yung araw, walang mabubuhay na tao. Lahat mamamatay. Dahil sa araw mga kaibigan, meron tayong hangin. Meron tayong dagat. Dahil sa araw, hindi nawawala sa gravity ang ating daigdig dahil umiikot to sa araw. Kung walang araw, siguro yung daigdig natin mistulang bato na lamang yan, malamig. Merong mabubuhay dahil sa teknolohiya, pero hindi tayo habang buhay na mag-e-exist sa daigdig. Wala ring halaman na mabubuhay dahil kailangan nila ng photosynthesis upang mabuhay at magbigay ng oxygen sa daigdig. Ayan mga kaibigan, kaya lubhang napaka-importante. At ang daigdig ay tatagal pa yan ng another 5 billion years. At bago magunaw ang daigdig, ang una masisira dyan, yung una magugunaw ay yung araw. Dahil pag yung araw naubos na yung kanyang mga chemicals, gases na nagbibigay ng init sa atin lahat, biglang liliwanag yan. Liliwanag na napakaliwanag. At lahat ng mga planetang katabi nito ay masusunog. At pag nasunog na yan, mawawala na sa gravity yan, dadating ang panahon na yung araw ay sasabog. Pag sumabog yan, ang tawag dyan, supernova. At magko-collapse na yan. Magiging supernova na siya. By that time siguro, ang tao nakapag-colonize na ng ibang mga planeta. Kasi tayo ngayon ay nasa Milky Way Galaxy. Ang dami-daming galaxy sa ating universe. Hindi natin na mabilang lahat, pero trillion-trillion ang stars dyan. At bawat isang stars, may kanya-kanyang planetary system yan. Kaya napakagandang magbasa ng science dahil dito ay ipinapaalam sa ating lahat kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran, sa labas ng ating mundo at sa loob mismo ng ating mundo. Ay, tanaw na ko mga kaigsunan. Ang ganda. Sige lang kung tanaw na siya istorya, no? Ganda. Ay, nako, oh yeah. Matong pa sa akong parinti dito. Oh yeah.
So daghang kayo tong mahibuan diri sa atong programa no. Bisag ako mga kaigsunan ha, murag namangha ako ba silang taon silang kong tan-aw niya. Kay murag mong sa man akong kauban no, scientist man tingali ni o doktor man tingali mo ni. Oo, ang tawag dyan knowledge power. Di ba yung sabi ni Ernie Baron? Yes. Yun. Dati pinanonood ko palagi si Ernie Baron pag nagpapaliwanag. Maraming tawag sa kanya at nasasagot niya. Dahil talaga namang sa tulong ng teknolohiya, nalalaman natin lahat ng sagot. Basta may internet tayo at dyan lahat ng sagot, di ba? Mao. So, kinahal ng mga kaigsunan, malitag internet, natay mga unsa ni, na mga gadget sa atong balay, cellphone tingali na may makuha na ito sa mga Facebook no, na ito ng pangitaon o parang atong masusi ang tanan. Alright. Unsa diri ang mga butang diri sa kalibutan, unsa man ni siya, asa man ni siya, unsa may pasabutan no. Aron mali na ta mangutana tanaw ra gud karon mga kaigsunan no. Katong mga diha nga kilid-kilid na naminaw. Hala, Kilikili? kilid-kilid ba? Akala ko kilikili. Nagpaminaw, kilikili. Aminaw sila das kilid-kilid ba? Ay na mga kaigsunan, di ba? So nindot kayo daghang kayo itong mga buon diri nining atong tulumonon tanaw. Nabay magisgod dya ubang radyo nga bahay nining mga siyensya, bahay nining mga ingon sila nga once upon a time mga kining mga pamahiin natin. Wala no? Kita ra gud diri sa kinilang programa nato dinhi sa Triple X ay nako mga Sa Radyo Mindanao. Sa Radyo Mindanao. Unya timing pud nga daghang kay naminaw sa duha karon kayo sa ay bisag mga katong mga Muslim diha sa Suluno na ay naminaw diha si Arasad family. Tagpaminaw na sila kay nag-text ako pagkumang tungod sa adlaw. Na diri mong uncle diha sa kuan kining di Triple X. Kanang Radyo Mindanao, i-greet lang daw sila diha. Nasalam daw kanang katatan doon, ayan, doon, Mahimbong. Ayan, Mahimbong, no? Napakaganda ng Mahimbong. Mayor Samirtad, good afternoon. Ayan, mga kusog Sipag. daw. Malakas daw ang radyo natin diyan sa Mahimbong, sentro. So, nakikinig sila sa mga oras na yun. Batiin mo yung mga kababayan natin. Yun na nga, salam daw aron. Kanda MG, doon na luwag sulod demikian kanda Om Sarasa Dibansin de kakasi niya Haji Rohana Aransad nagdurungog sila yung mga wagto mga taon salam daw iwan si mga kanagan rin doon naman sa laulasan nyo iwan si mga pangdaigbaay na rin doon so bel naman ito pagkakimbahan namin sa sukul kaabutan sind signal sind radyo na ito ini di alam dahil sa buwangan di ka mo magdumog mga tuhan kabalisag dua palisag to sind ini mahapon asal da maingat da ka mo magtagalog kahatian na rin tagalog so malingkat mga tuhan inahin doon sinamin biat-bat doon sinang korman na to mga Bisaya, batiin mo rin. Ang daming Bisaya nakikinig sa Zamboanga City, dami mga Bisaya sa atin nakikinig dahil hindi raw nila maintindihan yung mga ibang himpilan ng radyo na puro Chabacano, pati yung mga balita sa television. Ay nako, mga kaigsunan, labi na ko ng mga tricycle driver da na sila mga transistor sa ilang mga kining tricycle og sa mga balay daghan kay mga binisaya diri sa Zamboanga og asa kapaingon na ay mga binisaya no malipay mga sila salamat daw nagpasalamat sila nga na ay mo istorya binisaya diha sa kining radyo stasyon nga kining di Triple X ang ilang programa nga radyo Mindanao husto yung nga ay salamat at least kaming mga binisaya na ilhan gigamit ang among lingwahe so mura bag na honor nga ang ilang lingwahe gigamit nato. Diba? Dapat natin isabihin sa publiko na yung Zamboanga City hindi pag-aari ng mga Zamboangueño. Hindi pag-aari ng mga Chabacano yan. Pag-aari ito ng Pilipino. Lahat, Bisaya, Ilonggo, Muslim, Subanon, lahat. Hindi pwede ang kininto ng isang grupo lamang. Ingon sila nga usahay dito magkasinabot kada sa Zamboangueño kung saan na mautan dito magkasinabot di ba? Wala tayong oras brother, paalam ko na kumakatok-katok na naman yung production assistant natin. Guwapo ka mong topic karong sugod kahapon mga kaigsunan sakit na kakong aping ining si katao niya karon murag na-shock po ko ba sila kung tanaw sa ang taong korma kay scientist mo murag scientist bright kayo so kinilang gihapon hinawot nga na kining nagustuhan ninyo ang among topic karong adlaw kinilang gihapon
hapon si Abdel Dizam ingon nga maayong hapon kaninyong tanan. Alright, maraming salamat, brother. Pero mga kaibigan, kulang yung ating oras. Baganda pa naman yung ating mga talakayan. At very educational, very informative. At anyway, tutuloy na naman natin to. Bukas meron akong meeting sa mga advertising agencies dito para sa Radyo Mindanao. At si Brother Abdel ang magbaboard at busy tayo. Busy tayo mula bukas onwards. Pero mga kaibigan, talagang ubos na yung oras namin. Wala na akong oras na may bibigay pa sa inyo. Pero nais ko magpasalamat. Nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa atin sa loob ng isang oras. Ito po niya Balingko, Dalasinto at si Brother Abdel. Nagsasabi hanggang bukas. Bye-bye. I love you. Mama, chup chup. Take care.